Ang pelikulang ito ay pinamagatang Uncharted. Sa unang eksena makikita dito si Nate, isa sa mga treasure hunter. Nakasabit siya sa mahuhulog na bagahe ng eroplano. Maeksena agad ang unang tagpuan ng makapanak ito sa eroplano. Binangga naman siya ng pulang kotse at nahulog ng tuluyan si Nate. Nagbalik ang eksena nung kabataan niya 15 years ago. Isang museum sa Boston mahuhulog din ito pero natulungan siya ng kanyang kapatid na si Sam. Ang mapa ni Magellan ang kanilang pakay para mahanap ang ancient treasure. Pero nung sinubukan ni Sam kunin ang mapa nag-trigger ang alarm at nahuli ito ng mga polis. Ang dalawa ay binalik sa bahay ampunan. Nang dahil 3 beses na si Sam nahuli kailangan niya ng makulong. Si Sam ay tatakas na pero bago ito umalis, binigay niya ang sing-sing at pinasuot niya ito. Tinanggako niya na babalikan niya si Nate. At pag-alis ni Sam si Nate ay may nakitang isang piles ng papel at lighter. At ito ay para ma-reveal ang hidden message. Ito na ang kasalukuyan. Si Nate ay isang bartender sa New York. May isang customer na may mamahaling bracelet. At nanakuin niya ito. Nagkwentuhan sila at nang maninigarilyo na ang babae. Sinindihan ito ni Nate at pasimpleng kinuha ang bracelet. Bago magsarado ang bar may lalaki na nagngangalang Solly. Nag-congratulate ito dahil sa pagnanakaw niya. Inalok niya ito ng importanteng trabaho. Pero tumanggi si Nate at pinaalis na niya. Nang kukunin na ni Nate ang bracelet sa kanyang bulsa ito ay nawawala. At napalitan ng calling card ni Solly. Hindi niya ito tinawagan. Bagkus pinasok ni Nate ang apartment, kung saan ito naka-address. Nang mapasok niya ito nakita niya ulit ang authentic na mapa ni Magellan. Kinuha ni Nate ang bracelet. At nagkwentuhan patungkol kay Magellan. Sinabi ni Solly na ang paglalayag ni Magellan ay pinondohan ng Moncada family. Ang kasalukuyan na pamilya nito ay si Armando at ang anak niya na si Santiago ay hinahanap din ng nawawalang ginto. Hinikayat ni Solly sumama si Nate. Sinabi nito na kaibigan niya si Sam. Pinakita pa niya ang larawan nila na magkasama. Sinabi ni Solly na bigla na lang itong nawala nung nakita nila ang journal ni Magellan. Sinabi ni Solly na kahit sa kanya hindi siya kino-contact nito. Kaya ang pakiramdam din ni Nate ay wala na ito. Hindi sinabi ni Nate na si Sam ay nagpapadala ng postcard noon. At nung makita niya ang sing-sing, napagdesisyonan niya na sumama kay Solly. Ang una nilang plano ay makigulo sa magaganap na auction. Ang kanilang pakay ay ang cross na isusubasta. Ito ay nagsisilbing susi kung saan nakatago ang ginto. Ang sabi-sabi ay may 2 susi at meron ng isa si Solly kaya kailangan nilang makuha ang isa pa. At napag-usapan nila na 50-50 ang hatian. Pinagplanuhan muna ni Nate ang kanyang gagawin. Kinagabihan magaganap na ang auction. Nakita nila na may mamahaling pulang kotse at napag-alaman nila na si Santiago ay nandito. At may kasama itong babae na si Joe. Maya-maya napansin ni Joe na iba ang kinikilos ni Nate. Kaya pinasundan niya ito sa mga bodyguard. Nakapasok si Nate sa electrical room. Si Solly naman ay simula na magbid at pataasan sila ni Santiago para makuha ang cross. Palaki na ng palaki ang presyo at sinabi ni Solly kay Nate. Nabilasin mo dahil wala akong perang ganito kalaki. Natagalan si Nate dahil nakita ito ng mga tauhan ni Joe. Hindi na niya magawa na patayin ang ilaw at tumakbo na lang ito. At gumawa na lang ito ng distraction at sumabit sa mga ilaw. Nagpapanik na ang lahat at ang cross ay itatago na ulit. Kaya si Solly nagpalit ng jacket na kaparehas sa mga empleyado. At nagpanggap na isa siya sa mga ito. Si Nate naman ay hinabol ng mga security. Anabangan ni Joe si Solly pero nakita ito ng mga security dahil aagawin ang cross sa isang empleyado. Kaya susubukan nilang hulihin si Joe. At si Solly ay nakakaalis ng maayos. Pagpasok ni Solly sa kotse si Nate ay nasa loob na at nagulat ito. Nag-usap ito na magkasama silang pupunta ng Spain. Sa eroplano tinignan ni Nate ang Captain's Journal, na nagsasabi na nahanap ni Magellan ang bulto-bultong ginto sa Pilipinas. Nakasaad dito na nakatago daw ang mga ito sa Barcelona. Pero hinanap ng Moncada family pero wala silang nahanap.
Nakalagay sa journal na ang main clue ay ang puno. Nang makalapag na sa Spain nakipagkita sila kay Chloe. Isa ding treasure hunter at hinahanap din ang isang cross. Pero ayaw nito makipagtrabaho kay Sully dahil sinungaling at mandurugas ito. Nang umalis si Chloe, sinabi ni Sully na tignan mo ang cross kung nasa bag pa. Nakuha ito ni Chloe kaya hinabol nila ito. Nang makasakay si Chloe sa kotse hinarang ito ni Nate. Pero sinabi ni Sully na paalisin mo. Nasa atin naman ang journal kaya tayo lang ang nakakaalam kung saan yan magagamit. At napag-isip si Chloe na sumama na lang. Tinuro ni Nate kung nasaan ang clue. Sinabi nito na hindi naman ito literal na puno. Ito ay simbahan na may logo ng puno. At ito ang Santa Maria del Pi. Sa kabilang dako, kinonfronte ni Santiago ang kanyang tatay. Dahil nakasulat sa dyaryo na mo ipapamigay ang kanilang kayamanan. Dahil na ilan ng kanyang tatay na hindi naman sa mabuting paraan nakuha ang pera. Sinabihan naman ni Santiago si Joe na sundan si Sully. Isang gabi tinanong ni Chloe kay Sully kung sinabi ba niya ang totoong nangyari kay Sam. Sinabi ni Sully na sasabihin ko sa tamang panahon. Kinabukasan, sinubukan ni Santiago na mabago ang desisyon ng kanyang tatay. Pero sinabi ng kanyang tatay na buo ang desisyon ko ipamigay ang mga kayamanan. Kaya ang ginawa ni Santiago pinapatay na lang niya ito kay Joe. Kinagabihan. Pumasok na silang tatlo sa simbahan. Nagulat si Nate nang makita niya ang postcard na binibenta ay parehas sa binigay ni Sam. May nakita silang simbolo at sinundan nila ito. May pinindot si Nate at ang santo ni Mama Mary ay gumalaw. Inikat ito ni Nate at biglang may keyhole na lumabas. Si Nate at Chloe ay inikat pa clockwise at bumaril ito ng dart. Muntikan na matamaan si Sully. Counterclockwise naman nilang inikat at nagbukas ang isang hidden tunnel. Nakasaad sa journal na ang isa ay dapat nasa taas. At iba naman ay nasa ibaba. Kaya si Sully ay ang naiwan sa taas nasa kanya ang isang cross. At si Nate at Chloe ang bumaba sa tunnel at dala naman nila ang isa pang cross. Bago sila maghiwalay naglagay muna si Nate ng tracker sa cellphone ni Sully. Hindi alam ni Sully na sinusundan siya ni Joe. Si Nate at Chloe naman ay napadpad sa nightclub. At ang mga tauhan ni Joe ay hinahanap sila. Sumayaw sila para hindi sila mahalata. Gumawa sila ng distraction. At sa bar area naghahanap sila ng clue dahil may puzzle dito. Nahanap sila Nate at nagsantukan. Hanggang sa makita ni Chloe ang isang keyhole at nagbukas ng bagong secret tunnel at pumasok sila dito. May susian na naman silang natuklasan at sinubukan nilang isusi. Pero ang nangyari may tubig na umagos matatrap sila mapupuno ito ng tubig at malulunod kung hindi masususya ni Sully. Ang nasa itaas nito. Nang makita ni Sully ang susian si Joe naman ay umeksena at tinutukan ito ng baril. Para kuhain ang cross at nag-away na ang dalawa. Nang mabasag ang salamin sinusi na ni Sully kaya nailigtas niya si Nate at Chloe. Nagpasalamat si Chloe dahil sa pagtulong ni Nate. Nagkita na ulit silang tatlo pero si Sully ay nasa butas. May nakitang keyhole si Nate at sinubukan niya itong susian pero maluwag. At napansin ni Sully sa taas na may simbolo cross pero magkapatong ito. Kaya hinagis ni Sully ang isa pang susi at may nagbukas ulit na tunnel. May 4 na malaking urn at sa tingin nila nakita na nila ang ginto. Pero pagbukas ni Chloe punong-puno ito ng asin. Bigla na lang itong nabasag. At ang laman ay mapa. Habang sinasabi ni Nate ang pwede nilang puntahan. Tinutukan siya ni Chloe ng baril. At sinabing ibigay sa kanya ang mapa. Nakikipag-deal si Nate pero sinabi ni Chloe na hindi mo alam ang totoong nangyari sa kapatid mong si Sam at bigla na itong sinapak at nakaalis na si Chloe. Ginising ni Sully si Nate at tinanong ni Nate ano ang totoong nangyari sa kapatid niya. Pinaliwanag ni Sully nung napuntahan namin ang puntod ni Magellan at nakita ang journal. Inatake kami ni Joe at ang kanyang tauhan at nabaril ito. Na-realize ni Nate na iniwanan lang ni Sully si Sam hanggang sa mamatay. Kaya sinabihan ni Nate na masyado kang sakim at makasarili. Kaya dito pinutol na niya ang ugnayan kay Sully at umalis.
Sa kabilang banda si Joe ay nag-report kay Santiago kung ano ang nangyari. At napag-alaman nito na si Chloe pala ay tauhan din ni Santiago. At sinabi ni Santiago na si Chloe na ang mamumuno sa operasyon. Kaya makikita sa mukha ni Joe ang pagkainis. Isang araw, habang binabasa ni Nate ang postcard na bigay ni Sam, dumating si Sully at nakiusap ito na samahan siya. Pumayag ulit si Nate dahil gusto lang niya na matapos ang sinimulan ng kanyang kapatid. Papaalis na ang grupo ni Santiago. Magtatago naman si Nate at Sully sa likod ng pulang kotse para makasama sila dito at makuha ang mapa. Habang nagkikwento si Santiago tungkol sa kanilang pamilya, bigla na lang ginilitan sa leeg ni Joe si Santiago. At si Chloe ay nagtago agad. Si Nate naman at Sully ay nakapasok sa loob para kunin ang mapa. At kasama sa plano na kumuha ng parachute at tumalon. Pero kinumprante ni Nate si Joe kung totoong pinatay niya si Sam. Si Sully ay tumalon na. At nagsimula na ang putukan at si Nate naipit ang paa niya sa cargo. At dito binalik tayo sa unang storya. Nakita ng mga kalalakihan si Chloe at nagbarilan ang mga ito. Pumasok si Chloe sa loob ng kotse at pinaandar niya ito papalabas ng eroplano. Kaya nang makabalik si Nate sa eroplano nalaglag ulit ito. Nagtulungan ng dalawa at bago sila mahulog binuksan nila ang parachute ng cargo kaya safe silang nakababa. Tinangay sila ng alon papunta sa isang beach. Nag-check-in sila sa hotel gamit ang credit card ni Sully. Kinagabihan, ginamit nila ang postcard ni Sam para i-analyze ito. At sinabi ni Chloe ang lokasyon na naitandaan niya sa mapa. Na-realize ni Nate na hindi ito ang saktong lokasyon. Naubos ang oras nila kakaisip at si Chloe ay nakatulog na. Pero si Nate ay patuloy pero magresolba. Naisip niya na hindi niya pa nagagawa ang trick doon sa lighter. At nang dahil ayaw pero nito gumana, kandila na ang ginamit nito at ang nakasulat. Ang cross ang iyong compass. Kaya nalaman na ni Nate ang coordinate ng lokasyon kung nasaan ang ginto. Kinabukasan nakarating na ang grupo ni Joe sa Kiamba sa Pilipinas. Si Chloe naman ang unang nagising at nakita niya na may nakasulat na coordinate sa papel. Pero hindi niya ginising si Nate at nag-iwan lang ito ng sulat. Nang magising si Nate, hindi ito nag-aalala dahil mali ang coordinate na sinulat niya at tinago niya sa bote ang totoo. Pumunta na si Nate gamit ang isang motorboat at hindi niya napansin na nakita siya ni Joe. Na mapadpad na ito sa lokasyon. Nakita na niya ang barko ni Magellan na ilang daan taon nang nawawala. Maraming ginto sa loob ng barko. Si Sully ay nandito din ang dahil sa tracker. Sinabi niya na sobrang proud sa iyo ni Sam at habang nagtatalo. Nakita nila si Joe at mga kasama nito. Kaya ang dalawa ay nagtago sa isang secret compartment. Sinabit nila ang barko sa helicopter. Habang papaangat ito, nagbag na sila ng ginto. Umakyat na sila sa taas at nakipaglaban. At si Sully ay umakyat papuntang helicopter at tinulak niya pababa ang dalawang piloto at siya na ang nagko-control nito. Napansin ni Joe na si Sully na ang nagpapalipad. Sinabi niya sa piloto na sundan si Sully. Si Nate naman ang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Joe. Si Sully naman ay muntikan ng bumangga. Gusto talagang salpukin nila Joe sila Sully. At nang papalapit ito pinaputok ni Nate ang cannon at tinamaan ang helicopter. Kaya napatalon si Joe sa barko nila Nate. Akala ng dalawa ay panalo na sila pero hindi pa. Nilaglag ni Joe ang angkla ng barko. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. At umakyat si Nate papunta kay Sully dahil alam niyang hindi nakakayanin ng helicopter. Hindi nagdalawang isip si Sully na tulungan si Nate kesa sa bag na puno ng ginto at hinagis niya ito kay Joe para mahulog. Saktong nasira na ang kadena ng barko at nahulog din ito. Dahilan ng pagkamatay ni Joe. Lumutang ang barko ng ilang segundo bago lumubog. Sinabi ni Nate na pwede naman tayo mag-dive para kunin ang mga ginto. Pero sinabi ni Sully na hindi ito mangyayari dahil nasa teritoryo na ito ng Pilipinas. Natawa si Sully dahil nakita nila si Chloe na sinusundan sila.
Pero maya-maya na surprise si Sully dahil may naitago si Nate na ginto sa kanyang bulsa. Sa kabilang banda, sa isang kulungan si Sam ay nagsusulat sa postcard na ipapadala kay Nate at ang nakasaad dito. Di ko alam kung natatanggap mo ito pero kung oo, mag-iingat ka. Ilang buwan ang makalipas. Nakipagtagpo si Nate sa isang lalaki na nagngangalang Roman. Interesado ito sa kanyang singsing. At gusto makipagpalit sa Nazi map. Pagbigay ni Nate ng singsing tinutukan na ito ng baril. Pero si Sully ay dumating at na-distract si Roman kaya naaga ang baril at nakuha niya ang mapa at ang singsing. Ang huling eksena ay nahuli sila ng hindi pinakitang tauhan sa pelikula. Pero sa akin palagay ito ay si Chloe. Maraming salamat sa panunood.